mali po talaga yung ginawa sa pag-aresto nung nakaraan. Ganon. Dun sa basta na lang dinala na hindi dinaan sa kahit na si aling korte. Hindi ba? Dito pa lang dyan, makikita mo na, ha? Well, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Ano ha? Hindi mo basta-basta makukuha papapunta sa Pilipinas yan. Hindi basta-basta makukuha. At ito pala, anbang pala ito yung 15 maestrado. Anong nag-approve, ha? Okay, tama, Ito po ang Rules on Extradition Proceedings. So, ano ang ibig sabihin nito? Ito pong pagpapadala ng isang Pilipino sa ICC, dapat talaga dumaan sa korte ng Pilipinas. Hindi po pwedeng direkta. Okay. At ito naman po ay lalong pinagtibay ng inilabas na desisyon. Hindi naman ito desisyon parang guidelines ng Korte Suprema. So kahit wala nito, kung i-interpret nila ang pagpapadala sa dating Pangulo sa dahig, gamit ang mga batas na ginamit rin dito, sasabihin nga nila, mali yung ginawa. Diba? Nabas na lang din nila doon. Alam mo naman ng mga abogado, kahit malinaw naman na minsan, ang pasya, medyo palalabuhin na ng konti para medyo tuloy ang mga tao Oo nga, may punto rin yun Kaya nga, ang sabi nga ni Ombudsman Remulla, na dating DOJ Secretary, yes, you can bend the law. You can bend the law. May pinag-ugatan ba? Bakit nagpalabas ng ganitong guidelines ang kataas-taasang hukuman? May petition ba? May nagano ba? May lumapit ba sa kanila? Hindi sinabi, Jen. Hindi sinabi. Pero, matatandaan po natin na hanggang ngayon, ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC, sa The Hague, Netherlands, ay isa ring question na legal, may legalidad na may questioning legal pa rin dyan na nakabinbin pa sa Supreme Court. At yan pinagtatalon-talunan din ng mga abogado at mga legal luminaries sa ating bansa. At tandaan ninyo, Jen, ito pong inilabas ng Korte Suprema, hindi po ito bagong batas. Hindi sila gumagawa ng batas, di ba? Totoo. Ang ibig sabihin lang ito, mayroon ng mga batas na pinagbatayan at nilinaw na lang nila kung paano dapat ipatupad ito. Okay. Ibig sabihin yan, kung meron kang i-extradite, kahit wala itong regulation na ito, at susundin mo ang batas natin, dapat ganito mo ginawa. Ayun. Di ba? At ito pala, anbang pala ito yung 15 maestrado. Anong nag-approve, ha? Okay, tama, Ito po ang Rules on Extradition Proceedings. Para daw October 27, kahapon lang talaga pala nila ito napagtibay. Pero dated April 8 pa nilabas lang kahapon Okay. Kasi baka sabihin ng iba, bakit sinikreto? Iso ngayon yan, Iso ngayon yung sinikreto. Bakit ba siya sikreto? Ayan, basahin nyo na lang. Ito po isa na publiko na po ito. Yan. Ganito po ang nangyari. Ang extradition, eto na, ha? Yan do'y tumutukoy sa pagpapadala ng isang tao mula sa Pilipinas. Ayun. Hinihingi ng isang estado o ng isang bansa. Request ng estado, state. Na doon siya dalhin at isailalim sa paglilitis. Investigasyon o anuman. Yan. To place them at the disposal of foreign authorities. Ayun para ang ibig sabihin, Okay. Ang extradite naman ay yung sino mang individual na pinaniniwalang nasa teritoryo ng Pilipinas na hinihiling na ma-extradite. Ito yun yung tao. Yan. So ito'y maaaring, halimbawa, ang humihingi ay Amerika. Yan, O pwedeng citizen ng American citizen din. Kasi nandun yung kaso. Halimbawa, Juan de la Cruz, isang US citizen pero nasa Pilipinas, hihilingin nilang maiuwi sa Amerika. Dahil nandun yung kaso. Yun, paano na halimbawa, isang Pilipino, Juan de la Cruz, pero may usapin sa iba, halimbawa, doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ganun din. Ayun. So, sumasaklaw ito sa lahat na may kasong na wala sa Pilipinas at kailangan litisin sila sa ibang bansa. Okay. Eto na. Ang panuntunan po ay sumasaklaw sa lahat ng extradition proceedings, kabilang ang mga kahilingan sa warrant of arrest,
hold departure order at bail. Okay. Ibig sabihin, aarestuhin mo pa lang pala dyan, dapat susundin mo na yung... Ay, mga alituntunin, mga panuntunan. Yes. Ano ha? Eto, papayagan lamang ang extradition kung ang ginawang pagkakasala ay may kaparusahan sa parehong batas ng Pilipinas at ng humihiling na estado. Ito po yung okay. tinatawag na double criminality. Pero hindi naman kailangan na pareho ang terminolohiya basta ang kilos at krimen ay kaparehong ng parehong bansa. Ibig sabihin, may paras tayong umiiral na batas. Ano ha? Okay. Kung ang extradite ay maglilingkod ng sentensya sa dayuhang estado, papayagan lamang ang extradition kung ang parusa ay hindi bababa sa 6 na buwan. Eto ang proseso, paano gagawin? Yan, yung pamamaraan. Okay. Kapag daw po ang sekretary ng DOJ o sino mang itinilagang state counsel ay nagsubmit ng verified petition sa extradition court, kapag naisampa na, ang korte, eto, pakinggan nyo korte, hukuman, ang magkakaroon po ng exclusive jurisdiction sa kaso. Ang ibig sabihin dyan, hindi po hindi DOJ. Talagang korte. Korte. Hindi katulad na sinabi nila dun sa kaso ng dating Pangulo, kami ang judicial authority. Hindi. Korte. Ang petisyon ay dapat maglaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentong verified at sertipikado ng diplomatikong opisyal na humihiling na bansa. Dapat certified ng requesting country. So, dapat didinggin mo sa local court pala, no? Hindi direkta. Okay. Kahit na yan ay hinihiling ng Interpol. Totoo. Ng mga bansang kung ano pa man. Ang proseso niyan ay ang warrant dapat sa lower court magmumula. Yung pag-aresto, yung kautusan ng pag-aresto. Okay. Ayan, eto pa. Halimbawa, meron kang kaso. Ipapa-extradite ka. Diba sinabi, Jen, may kaso ka sa Amerika doon ka didinggin. Yan. Aarestuhin ka namin. Teka muna. Pwede kang mag-file ng appeal. Maaaring kang maghain ng appeal sa Court of Appeals na magpapasya sa loob ng 90 araw. Within 90 days. Hindi ka agad-agad na may So, didinggin ka muna sa local court. sa Court of Appeals. Yes. Ng bansang kinaroroonan mo. Dito sa Pilipinas kasi rules dito yan Hindi lang yung pwede ka nga magpiyansa Kung halimbawa, nasa ibang bansa naman, tayo naman ang humihiling. Halimbawa, Uncle Sam ng Amerika, may kasong kinakaharap sa Pilipinas, dapat sa Amerika, didinggin din muna nila yun. Di ba? Ganun pala. Ganun talaga ang patakaran. Hindi mo basta-basta makukuha sa Pilipinas yan. Hindi basta-basta makukuha. Kasi ganun naman talaga ang patakaran sa lahat ng halos bansa. Na sumusunod sila sa patakaran ng local court. Yan. So ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mali po talaga yung ginawa sa pag-aresto nung nakaraan. Ganon. Dun sa basta na lang dinala na hindi dinaan sa kahit na aling korte, hindi ba? Kasi sila sa judicial authority. Ayun nga. Di ba? Oo. Na umaakto dun Dalawa ang magiging implication nito. Sabihin ng iba, hindi mali talaga yung ginawa ninyo noon. Ang pangalawa, sasabihin nila, ay hindi mali. Kasi wala pa naman rules noon. Kumbaga, mutin academic na yan. Kalalabas lang yan Ngayon lang yan. Kaya lang, sabi nga natin, ito ay guidelines lang.
Oho. Pero kung ang sinunod nyo ay batas talaga ng Pilipinas noong nangyari yan, Oho. ganito rin dapat ang susundin nyo, di ba? Kasi wala namang bagong batas na Wala ginawa. namang- Wala namang bagong batas eh. Nilinaw lang kung paano mo susundin. Yan, oo. Yes. Wala namang iniyakdang bagong batas ang Kamara o ang Kongreso eh. Oo. Na ibinaliwanag ng Supreme Court. Wala, kundi itong mga batas na ito, Umiiral ng matagal. umiiral na, naglabas na lamang ng guidelines sa katastasang hukuman. Kaya nga. Yan. Kaya ang implication nito, Jen, ay doon sa mga susunod. Halimbawa, Tama. di ba, may warrant of arrest daw si Senador Bato de la Rosa. Ayan, o nga pala. Oo, May oo. warrant of arrest yung kung sino pa. Oo. Ang arrest ay papunta sa ibang bansa, di ba? Yes, oo. Pwede nila sabihin, ito ang Si sundin. Ginong ano, di ba? Si Ginong Apollo Kibuloy, di ba? May, Ayun pa, ayan, oo. may inaharap din kaso yan. Ganito mga extradition. Oho. Pati yung sa ICC. Oo. Kasi wala namang, bagamat hindi sinasabi rito, nakasama rito yung kaso, yun kasi yung proseso ng Kasi ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naman tinutukoy doon sa isang personal na tao, isang particular na tao, di ba? Kundi ito sa kabuuan ng proseso to proseso eh. Oo. Oo. Ayun. So at least nalinaw nila yan. no? Malinaw Sa- na. Oo. Ang hindi Bagamat dati naman nalang malinaw yan. Oo. Hindi natin alam kung anong magiging desisyon nila. Kasi nakita na nila, di ba? Eto Oo, na. oo. Anong desisyon nila dun sa pag-question sa pagdala ng dating Pangulong Duterte sa ICC? Ako sa tingin ko baka hindi na magpasya ang katastasang hukuman dyan. Ay kaya anong gagawin nila doon? Moot and academic? Oo, Wala, kasi wala. sabi nila, hindi na kami makapagpapasya dyan kasi nandun na ang Pangulong Duterte sa iba yung dagat. Ay, pwede mo kasi naman, sa dahig na. Pwede mo naman sabihin na hindi po for academic discussion. Para hindi, halimbawa, meron pang ibang mga aarestuhin sa hinaharap. Yan siguro mangyayari. Para sa ICC, dapat merong desisyon na mapagbabatayan. Kasi kung sasabihin nila mali yung ginawa na yun, abay maobliga tayong pauwi ng dati. Di ba? Hindi na papayag ang ICC. Hindi naman. Kasi may mga petisyon na nga rin sa Rome Statute eh. Di ba? Pero dito pa lang, Jen, makikita mo na, ha? Oho. Kasi i-interpret lang naman ng Supreme Court ang mga batas, di ba? Tama. So kahit wala nito, kung i-interpret nila ang pagpapadala sa dating Pangulo sa dahig, gamit ang mga batas na ginamit rin dito, sasabihin nga nila, mali yung ginawa. Di ba? Nabas na lang din nila doon. Well, malinaw na malinaw. Mali. Malinaw na malinaw. Ano ha? Ewan ko lamang, ano, mga abogado. Hindi natin alam kung ano ang ilalabas nilang desisyon. Di ba? Alam mo naman ng mga abogado, kahit malinaw naman nila, minsan, ang pasya, Oo. medyo palalabuhin na ng konti para Totoo. medyo tuloy ang mga tao eh. Oo nga, may punto rin yun ah. Kaya di nga, ba? ang sabi nga ni Ombudsman Remulla, na dating DOJ Secretary, Oho. yes, you can bend the law. You can bend the law. Oo. Sabi nila, wag yun na ulitin yun, masakit sa tega. Masakit sa tega ko yan. Parang hindi ako makahulagpos sa bagay na yan eh. Talaga naman, oo. Ganun talaga. Nason,